pe-present lang kami. Diba? So, kapag ganun po, medyo magiging challenge po yun na mag-invite ka ng nagpi-please or parang namimilit po. So, ito po, isa sa mga effective strategy na napulot din po natin sa mga mentor, no? Or natutunan po natin. Siguro kahit tatlo lang po yung isi-share ko sa mga taong kilala. Okay? Number one po, yung tinatawag ko na direct approach. Okay? Direct approach po ito at alam po ng kakilala mo na nag-a-IM worldwide ka. Okay? Ito po yung strategy na yun ha. Basta ang i-invite mo para dun sa mga taong alam nila na nag-a-IM worldwide ka. Okay? Direct approach ang tawag po natin dyan. So paano yun? Sobrang simple. Ang kailangan nyo lang po mag-invite. Hindi nyo po kailangan mag-present. Okay? So, paano po mag-invite ng taong kakilala na alam na po na nag-I am more with ako? Simple lang po, direct approach na. Paano yun? Example, ang pangalan niya po, example natin si Ma'am Michelle. Okay? Pwede natin sabihin kay Ma'am Michelle na ah, message man or through offline. Pwede mo sabihin sa kanya na, Michelle, pasensya ka na, dumaretso message na ako sa'yo. So, yung konting strategy po na yon na Michelle, pasensya ka na, dumaretso message na ako sa'yo. Parang nagbigay ka na sa kanya agad ng disclaimer na, uy, sorry, dumiretso approach na ako, nag-direct message na ako sa'yo. Kasi po ganun yung sinasabi ko. Hi, Michelle. Kamusta? Anyway, pasensya ka na, dumirect message na ako sa'yo ah. Anyway, Michelle, just in case pala na may isipan mo mag-IM Worldwide Barley Business, tandem or joint force tayo. Yun lang po, ganun lang po kaikli yung strategy. Okay? Ulitin ko po ah, pwede niyo sabihin na, hello, Ma'am Michelle, kamusta? Pasensya ka na, dumiretso message na ako sa'yo. Michelle, just in case pala, may isipan mo na mag-aayang worldwide barley business. Joint force or tandem tayo. Ayan, pwedeng possible na isagot ni Michelle. Oo nga, nakikita ko lagi mo pinupost yung barley na yan. Tapos nakikita ko may mga income kayo dyan. Paano ba yan? Pwede siya magtanong ng ganun. So ngayon, ang goal niyo po, ma-invite, hindi ma-presentan. Okay? Hindi mo kailangan mag-present, kailangan mo lang mag-invite. So ngayon, pag may tanong siyang ganun, oo, nakikita ko ngayon, pinopost mo yan eh. Ano ba yung ginagawa mong business na yan? Paano ba yan? Ito po, tinatawag naman natin yung sunod na strategy, blocking. Okay? Ano po yan? Yung marami siyang itatanong, ibablock mo na agad. Pwede mo sabihin sa kanya na, bigyan mo lang siya ng konting idea. Actually, Michelle, yung ginagawa namin ngayon, connected siya sa online. At maganda rito, partner namin sila Ma'am Maren Rivera and sila Sir Piolo Pascual. Alam ko, Michelle, marami ka pang itatanong sa akin eh. Kung ano to, paano to, at marami pang iba. Okay lang ba, Michelle? Attend ka sa Zoom gathering namin. I-share ko sa iyo, walang bayad, walang commitment. Kapag nagustuhan mo, pagtulungan natin. Kung sakasakaling hindi naman, no big deal. At least na-share ko sa iyo. So 6 p.m. tomorrow, okay sa iyo, Michelle? Ganun lang po, mentor ha. Hindi niyo po siya kailangan presentan kasi minsan hindi natin alam, ang dami niyang tanong, sagot ka ng sagot eh. Hindi mo alam, nagpapaliwanag ka na. So, hindi po dapat siya ganun. Wala naman pong mali doon, no? Actually, ganun din po ako before. Pero, hindi po siya mali talaga. Actually, ano po yun, para matuto ka. Kasi po, ang mali, ito pa para po sa akin, ang mali, kapag alam mo nang mali yung isang bagay, magiging mali lang siya. Kapag alam mong mali, inulit mo pa. Pero kapag ka nagkamali ka sa una, hindi talaga pagkakamali yun. Ibig sabihin, natuto ka doon. Kailangan mo talaga mapagdaanan yon para matutunan mo yung isang bagay. Okay? So, ganun po siya kadali i-invite. Okay? So, another scenario, gusto ko lang pong mabigyan linaw talaga yung direct approach, no? Kasi baka mamaya yung iba, parang sobrang simple lang. Pwede tayo mag-another scenario. Pwede ko sabihin kay Michelle again, yung strategy na direct approach. Michelle, kamusta? Anyway, pasensya ka na, dumaret yung message na ako sa'yo. Just in case pala, Michelle, maisipan mo mag-aya worldwide barley business, tandem or joint force tayo. Another scenario or another objection. Ah, yan ba yung networking? Pwedeng ganun. Tama? Networking ba yan? Yan ba yung benta-benta? Maraming senaryo. Ngayon, kapag may mga objection sila, wag na wag nyo po aawayin si customer. Okay?
Wag niyo pong aawayin si customer ha. Dapat si customer, gagamitin niyo po palagi na naa-agreehan niyo sila. Okay? Pwede niyo po bang i-comment sa chat box? I-comment niyo po, ah, I agree with you, partner. Okay? Yung mga ganong scenario, yung mga ganong word lang po. I agree with you, partner. Actually, tama ka, partner. May mga ganun po. Kasi pwede niya sabihin, yan ba yung mga networking? Yan ba yung benta-benta? Actually, Michelle, tama ka. Ito yung benta-benta, ito yung network marketing industry. Pero, iba yung concept nito sa iba. Pwedeng ganun. Bago mo siya sagutin. Kasi hindi pwede yung ano eh. Hindi po pwede yung pag sumagot ka ng objection, parang magkakaroon kayo ng pagtatalo or argument, di ba? So, hindi siya maganda. Again, yung sinasabi ko po sa inyo, by experience ko, nangyari po kasi sa akin yung tinanong ako na, networking ba yan? Sabi ko, hindi. Pero networking naman talaga. Di ba? Nahihiya ka lang kasi hindi mo alam kung paano siya ipagtatanggol. So ngayon, wag na po kayo sasagot ng hindi. Kasi unang-una, nagsinungaling na po kayo. Aagrihan nyo lang siya. Sasabihin mo lang na tama siya. Di ba? May point ka, partner. Pwedeng ganon. So, pwede mo sabihin again na, yan ba yung networking, JM? Actually, Michelle, tama ka, no? Marami ako nakakausap, yan din yung sinasabi nila na it's a network marketing industry. And yes, tama ka. Network marketing industry to, pero iba yung concept nito sa iba. Partner namin dito sila Harty Bangilista, sila Sir Piolo Pascual, and sila Ma'am Maren Rivera. At iba yung concept nito sa iba. At alam ko, Michelle, marami ka pang itatanong sa akin eh. Kung ano to, paano to, at marami pang iba. Okay lang ba, Michelle, attend ka sa Zoom gathering namin, 6 p.m. tomorrow, para mabigay ko sa iyo yung full details? Huwag kang mag-alala, Michelle, wala namang bayad to at wala namang commitment. Just in case lang na magustuhan mo, pagtulungan natin. Kung sakasakaling hindi naman, no big deal. At least na-share ko sa iyo. Sino po yung nakukuha yung mga strategy na importante po doon, yung sinasabi nyo sa kanila na binibigyan mo ng value yung company? Kasi totoo lang, gasgas na po ang networking. Yung ibang tao, negative ang impression sa ganitong industry. Pero kapag naintindihan nila, hindi pala pangit ang networking. Sobrang ganda pala kapag naintindihan nila. So ang goal natin, ma-share at mapaintindi sa kanila. Yun po ang goal natin. Hindi po natin goal na mapasali sila. Huwag niyo po ilalagay sa mindset niyo yun ha. Yung i-invite niyo, matik mapapasali niyo po. Hindi po agad mapapasali. Kasi po, ang goal natin, ma-share lang sa kanila. Si Lord na po ang bahala mag-touch sa mga heart and mind nila na mag-decide na maging partner ng team mo. So every time na mag invite ka, ang mindset mo lang, ma-share ko lang to. Lord, ikaw nang bahala. Yun lang ang i-mindset mo, magugulat po kayo. Yung mga akala mong hindi sasali, yung pa yung sasali. Sa totoo lang po, ganun po siya talaga. Pero may mga talagang expected ka pag mag-invite mo, sasali kasi number one, nandun yung trust nila sa'yo. Totoo po yun. So, ayun, I hope may natututunan po. So, another thing po or another scenario, wag na wag po kayong magtatanong. Ito, sa mga objection na po ito. Wag na wag po kayong magtatanong kung kailan ka free. Michelle, kailan ka free? Pwede niya sabihin, busy kasi talaga ako, hindi ako pwede kahit kailan eh. Hindi po, may mga ganun po, hindi, tsaka na lang, next time na lang talaga. Okay? Pero yung talagang ayaw, next ka na. Kasi hindi natin pipilitin yung ayaw. Okay? Mahirap pong mapilit ang ayaw kasi baka mapasali mo sila kasi hindi naman sila kumita. Masisi ka pa nila. Di ba? So, ngayon po, pwede nating sabihin sa kanila na kung gusto mo silang sharean at nagbigay sila sa tingin mo, magbibigay sila ng objection na, wala kasi akong time eh. Ito yung magandang senaryo. Again, pwede mo sabihin, Michelle, kamusta? Pasensya ka na, dumaret yung message na ako sa'yo. Okay lang ba, Michelle, just in case na maisipan mo mag-aya Mordroid Barley business, tandem or joint force tayo? Sige, pwede naman, JM. Okay, Michelle. Anyway, Michelle, curious lang ako. Gamitin niyo po yung word na yun, ha? Anyway, Michelle, curious lang ako. Ano-ano pala schedule mo this week? Amin po yun. Yung salitang curious po ako, nakakapagpasagot ng subconscious mind natin.
Na kahit anong itanong mo, sasagot siya. Curious lang ako, Michelle. Ilang taong ka na pala? Sasagot siya. Curious lang ako, Michelle. Saan ka pala nakatira? Gamitin niyo po yung mga word na yon. Sobrang simple po nun, pero based on study, nakakapagpasagot po siya ng subconscious mind natin kahit ayaw niya pong sumagot. Okay? Sabihin niyo po, anyway, Michelle, curious lang ako, ano-ano pala yung schedule mo this week? O ano yung maluwag na time and date sa'yo? Actually, JM, busy talaga ako ng Monday to Friday kasi may work ako. Tapos Saturday, ah busy din dahil umuwi ako ng province sa Sunday, family day eh. Ganun ba, Michelle? Naiintindihan ko, no? Kasi marami ako nakakausap, sobrang busy talaga. Pero grabe, no? Napakasipag mo. Ang dami mong ginagawa. Pero yung family day mo, as in, umaga hanggang gabi talaga, wala kang free time? Or maybe baka meron kang bakante na 2 p.m. to 4 p.m. Ano sa tingin mo? Aalamin mo. Nagigets niyo po? Kasi pag nagtatanong ka, aamin siya, 2 p.m.? Wala naman kasi ang Sunday, pagising ko, magluluto ako sa kanila, tapos tanghalian, 2 p.m. to 4 p.m. bakante ako, tapos gagayak ako kasi by 5 p.m. or 6 p.m. Magsisimba kami. Pwedeng ganun. Okay, 2 p.m. Ganito, Michelle, check ko lang yung schedule ko, no? Para ma-share ko sa iyo yung barley business. Check ko yung schedule ko ng Sunday kung free ako ng 2 p.m. to 4 p.m. Tapos pag-usapan natin. Huwag kang mag-alala, Michelle. Wala namang bayad yun. Tsaka wala naman siyang commitment. Just in case lang na magustuhan mo, pagtulungan natin. Kung sakasakaling hindi naman, Michelle, okay lang. At least na-share ko sa'yo. So, balikan kita later ha. Check ko muna yung schedule ko. Nagigets niyo po, mentor. Ito naman po, medyo inangat mo yung value mo. Ay, busy pala itong taon to. I-check muna niya yung schedule niya. Kasi yung iba sinasabi, sige, free ako ng 2 p.m. Sige, 2 p.m. So, ang nagiging dating po, ikaw yung may kailangan sa kanila. Nawawalan po tayo ng value. Okay? Mentor, tandaan niyo po, nasa atin po ang alas. Nasa atin po yung pinakamagandang opportunity. Okay? Kaya sila po yung talagang kailangan makaalam at sila yung kailangan may interest. Okay? Kailangan mo mapa-impart sa mind nila yung curiosity na tinatawag. Ma-curious sila, bakit parang ang ganda-ganda ng ginagawa mo, parang excited ka palagi. Di ba? Parang ang saya-saya mo. So, yun dapat yung makuha nila. Kung ba't ang lagi ang saya nito ni Ma'am Salvacion? Na parang ang gaganda lagi ng post niya. Nakaka-positive. Di ba? Tapos hindi mo alam, iniintay lang pala niya na i-message mo siya. Gusto niya malaman yung ginagawa mo. Kasi minsan tayo inisip natin, i-message ko pa to. Ay hindi, mayaman natin. Huwag na. Huwag po ganun. Lahat na nasa friend list mo, i-message mo yan. Hindi mo alam, baka isa dyan sa mga i-message mo, talagang yung pala isa sa mga leader. Di ba? So, yun po yung mga konting strategy, no? Medyo napahaba po ako din kasi gusto ko talagang ma-impart sa inyo kung paano po sumagot na din ng mga konting objection. And I hope and I pray po na may mga natututunan po tayo. May natututunan po ba? Comment kayo ng number 3 kung may natututunan po. Kung wala naman po, number 6. Hindi po, no? Biro lang. So, ayan po, no? Isa pa lang po yung share natin, no? Na may natututunan naman po sa direct approach. Ayan. So, last two. Ito po, tinatawag ko naman po itong pa-support strategy. Ayan. So again, ito pong strategy na to, hindi ka namimilit or hindi ka parang nagpiplease sa kanila, pwede mo sila ma-invite. Okay? Ito po yung pa-support strategy. Okay? So when we say pa-support strategy, halos ganun pa rin naman po, depende lang po talaga sa pag-approach nyo sa mga kakilala nyo. Okay? Again, example naman po natin dito si Ma'am Evangeline. Ayan, nakita ko po pangalan niya. Oh. Example po si Ma'am Evangeline. Kakilala ko, tapos i-invite ko siya. Tapos sasabihin ko sa kanya yung pa-support strategy. So ang senaryo po noon, sasabihin ko sa kanya na, Evangeline, kamusta? Pasensya ka na, dumaret yung message na ako sa iyo ah. Anyway, Evangeline, would it be okay humingi ako ng support sa iyo through online? Isa pa po sa word yon na magandang sabihin na nakakapagpasagot din po ng subconscious mind. Yung would it be okay? Okay?
Anyway, Evangeline, pasensya ka na, dumaret yung message na ako sa'yo. Ah, okay lang ba, Evangeline? Humingi ako ng support sa'yo through online. So, tinagalog ko lang po baka malito po kayo. So, may mga ganon. Sa mga friend ko kasi, effective din eh. Effective po yun. Uy, bro, kamusta? Pasensya ka na, dumaret yung message na ako sa'yo anyway, bro, will it be okay humingi ako ng support sa'yo through online? Sige, anong klaseng support yan? Yun yung pwede niyang itanong. Okay? Anong klaseng support yan? So ngayon, doon ka magko-continue. Actually, bro, kasi may ginagawa akong side project ngayon. Side project po huwag niyo pong sasabihin may ginagawa kang business ngayon. Kasi ang mga tao, kapag business, ang thinking nila, gastos. So pwede mo sabihin, actually, Evangeline, may ginagawa kasi akong side project ngayon eh. Na-assign kasi ako na ma-share siya sa 5 tao. So, gusto ko sana ikaw yung isa sa makakita nito para malaman ko rin yung opinion mo kasi importante sa akin yung support mo. Pero wag kang mag-alala, Evangeline, wala namang bayad to at wala namang commitment. Baka sakali lang din magustuhan mo pagtulungan natin. Saka sakaling hindi naman, okay lang. At least na-share ko sa'yo. So, anyway, Evangeline, 6 p.m. Sunday, okay sa'yo. Pwede pong ganun. So, yun po yung mga may ikling strategy na pwede mo silang ma-invite doon sa IBP nyo po or sa I am Business Presentation. Yung pa-support strategy. Again, ulitin ko lang po yung senaryo para po mas maging klaro. Kakilala ko po si Ma'am Evangeline. Sabihin po natin sa kanya na, Evangeline, kamusta? Anyway, pasensya ka na, dumaret yung message na ako sa'yo. Okay lang ba, Evangeline, humingi ako ng support sa'yo through online? Sige, JM, anong klaseng support yan? Kasi Evangeline, meron kasi akong ginagawang side project ngayon. Siyempre, alam mo na, sa hirap ng buhay, hindi naman sapat yung pagtatrabaho lang, kulang yung sinasahod ko para makatulong sa family. So, pwede kang parang nagkukwento lang para makatulong sa family. Na-assign kasi ako sa side project na ginagawa ko na ma-share siya sa 5 tao. Okay lang, Evangeline, ikaw yung isa. Huwag kang mag-alala, wala namang bayad yon, wala namang commitment. Just in case na magustuhan mo, pagtulungan natin kung hindi naman okay lang. Gusto ko lang din malaman yung opinion mo. Siyempre, close tayo at importante sa akin yung support mo. So, 6 p.m. Sunday, okay sa'yo? Ngayon, yung ibang mga kaibigan mo makukulit, sige, pwede naman ako sa 6 p.m. Sunday, pero sabihin mo muna sa akin kung ano yan. May mga ganun po eh. Sabihin mo muna sa akin kung ano yan, para pag umatin ako, may idea na ako. Ngayon, bibigyan mo siya ng konting idea. And then blocking na po agad. Actually, Evangeline, yung ginagawa namin, connected siya sa online. And partner namin dito sila, Ma'am Marian Rivera. Alam ko, Ma'am Evangeline, marami ka pang itatanong sa akin kung ano to, paano to, at marami pang iba. Will it be okay, attend ka na lang sa Zoom gathering? Tapos doon ko na sasagutin lahat, full details. Again, wala siyang bayad, walang commitment. 6 p.m. Sunday kita tayo sa Zoom. Nagigets po, mentor? Yung iba po, nakatutok lang. Ayan, comment po kayo number 4 kung nagigets po, no? Yung mga konting strategy natin na sana po ay talagang nakakatulong sa inyo po, no? Hindi ko po actually alam yung sinasabi ko. Or hindi ko siya kabisado. By experience na lang po talaga na master, na-share natin. Kasi po, ganun na lang tayo the way mag-share sa mga kakilala po. Okay? So, yan po yung pa-support strategy. Okay? Dalawa na po. Okay, isang direct approach, isang post-support strategy. Ito naman po, sa mga gusto mong i-invite na sa tingin mo i-reject ka nila, pero ang mararamdaman mo rito, hindi ka nila ni-reject. Okay? Sample, ayan, para hindi po kami maguluhan. Sample, si Ma'am Dean Falls, gusto niya akong i-invite, pero alam niya, i-reject ko siya. Pero pag ni-reject ko siya, hindi talaga siya yung ni-reject ko. Tawag naman po dito, third party strategy. Okay? I-invite mo siya, pero hindi siya yung ini-invite mo, pero siya talaga yon. Okay? Paano yung third party strategy? Example, si Ma'am Salvacion, sasabihin mo sa kanya, Salvacion, kamusta? Pasensya ka na, dumaret yung message na ako sa iyo Nakikita niyo po yung strategy, mentor. Halos pare-parehas lang. Naiiba lang po yung ibang word. Ito po yung sasabihin nyo. Salvacion, kamusta? Pasensya ka na, dumaret yung message na ako sa iyo. Anyway, Salvacion, just in case pala, baka may kakilala ka na naghahanap ng part-time income. At least 3,000 to 5,000 per week. Refer mo ko, baka makatulong ako.
Hindi siya yung in-invite mo, pero siya yung may interest. Okay? Pwede mo sabihin yun. Sample, tingin mo, parang i-reject ka niya. Kasi may ganun tayong thinking minsan eh. Di ba? Sabi mo sa kanya, Salvation, anyway, pasensya ka na, dumaretso yung message na ako sa'yo. Importante po yun para po sa umpisa pa lang may disclaimer ka na. Pasensya ka na, Salvation, dumaretso yung message na ako sa'yo. Just in case pala, Salvation, baka may kakilala ka. Yun na po yung third party strategy. Baka may kakilala ka na naghahanap ng part-time income, at least 3,000 to 5,000 per week. Refer mo ko, baka makatulong ako. Ngayon, pwede niya sabihin, ano yan, pwede ba ako dyan? Pwede siyang may interest. Ngayon, pag sinabi niyang ganun, ano ba yan? Pwede ba ako dyan? Sabi mo sa kanya, actually, pwede naman, pero hindi ko alam kung magugustuhan mo to, Salvation ah. Kasi baka malaki na yung income mo dyan eh. Baka busy ka na rin. Pero just in case na magustuhan mo, pwede naman natin pagtulungan. Kung sakasakaling hindi, okay lang. At least na-share ko sa'yo. So kung gusto mo malaman, gusto ko man sagutin lahat, alam ko marami ka rin itatanong, will it be okay? Attend ka na lang ng Zoom gathering namin. Walang bayad yun at walang commitment. Kapag nagustuhan mo, pagtulungan natin. Kung hindi naman, okay lang. Nagigets po, mentor, yung mga wording natin, pasimple-simple lang po, pero sana po nakukuha niyo yung mga key, yung mga konting idea po, paano po mag-invite in a good way na hindi po tayo namimilit at hindi po tayo parang nagmamakaawa sa kanila. Okay? So, simplihan lang po natin, no? Ayan. Pero malaman po, no? Pwede niyo rin po gamitin yun. Yung nasabi ko ngayon lang, no? Yung parang push and pull na pwede ba ako dyan? Actually, pwede ko naman siya i-share sa'yo. Kaso, hindi ko alam kung magugustuhan mo to, Salvation eh. Baka malaki na yung income mo. Pero kung gusto mo malaman, sige, okay lang naman. Wala namang bayad to, wala namang commitment eh. Just in case na magustuhan mo, okay. Kung hindi, okay lang din. So, yun yung push and pull. Okay? So, ayun. Three na po tayo, no? Nakatatlo na tayo. Sana po may natutunan po kayo, mentor. So, ngayon po, last, siguro mga 10 minutes, tapos na po ako. Gusto ko nang i-share sa inyo kung paano po ako nag-start diyan sa Davao. Ayan. So, bibilisan ko na lang po, no? Ako po, nagpunta ako sa Davao, tulad po ng sinabi ko sa inyo, lakas ng loob lang po ang meron tayo. Noon, nung pumunta po ako. That time po, medyo marunong naman na po, pero hindi pa po tayo ganun kabihasa talaga, no? Medyo marunong na po tayo mag-present, medyo marunong na po tayo mag-approach ng tao, pero grabe pa rin po yung kaba talaga. Pero again, tuwing kakausap ako ng taong hindi ko kilala, ang mindset ko, hihinga lang akong malalim, inhale, exhale 3 times, and then, Lord, ikaw na bahala. Ganun lang po ako. Inhale, exhale, and then, Lord, ikaw na bahala. Ngayon, kakausap ako ng taong hindi kilala. O kaya mag-flyers ako. So, doon po ako nakakuha ng mga pay-in, and awa po ni Lord, nakapagpa-jade po tayo dyan sa Davao. Yun po yung maganda na-experience ko, no? So, yung mga unang flyers ko po that time, kapal lang talaga ng mukha, mentor, maniwala po kayo. Kasi hindi ko kilala, abutan ko flyers. Hi ma'am, excuse me. Pwede po magtanong. Anyway, yung flyers hindi ko agad-agad dinabot. May strategy pa rin ako para hindi masayang yung flyers. Okay? Para po hindi masayang yung flyers, guys. Kasi minsan may flyers ka, hindi mo alam paano ibibigay, paano approach eh. Ito po, baka sakaling makatulong po sa inyo. Ang sinasabi ko po, kapag meron akong flyers na hawak, hindi ko kilala, kakausapin ko. Example, nakita ko mukha siyang prospect, di ba? Sasabihin ko, hi ma'am, excuse me, pasensya na po sa abala. So, may disclaimer pa rin sa umpisa, di ba? Hi ma'am, excuse me po, pasensya na po sa abala. Ma'am, pwede po magtanong, saan po dito yung papuntang SM Ecoland? Kahit alam ko na kung saan yung papuntang SM Ecoland. Sir, sakay ka dito, tapos baba ka dito, tapos sakay ka ulit doon. Okay? Bakit po ako nagtatanong? Kasi po sa una hanggang dalawang tanong, guys. Ito sa una hanggang dalawang tanong. Malalaman mo yung tao kung masungit ba o mabait. Merong mukhang masungit pero mabait pala. Merong mukhang mabait pero masungit pala. Ilang beses ko po naranasan yon. So ngayon, once na yung tao na approach ko, ito po yung yung mabait na approach muna na nangyari sa akin before. Tinanong ko siya si Ma'am Ana. Actually, ano ko na siya ngayon, leader ko na siya ngayon, no. Si Ma'am Ana, taga Panabo din po. So, si Ma'am Ana po, nung kinausap ko siya, hi ma'am, mukha siyang masungit po.
Pero mabait pala. Sabi ko, "Hi ma'am, excuse me, pasensya na po sa abala. Ma'am, saan po dito yung papuntang SM Ecoland?" Tapos sumagot siya, sir, dito sakay ka, tapos baba ka sa ganito, tapos sakay ko ulit dyan sa okay po, thank you. Anyway ma'am, matagal ka na dito? Kasi po ako taga Manila po ako eh. Ganun ang sinasabi ko. Oo sir, taga dito, Tubong Davao talaga ako. Okay ma'am. Anyway ma'am, just in case po pala, okay lang po ba mag-flyers po ako sa inyo? Medyo, pag nag-flyers po ako, talagang binababa ko yung sarili ko. Pero in the long run sa pag-uusap namin, medyo tumataas. So, paano yung naging scenario? Ma'am, okay lang po ba mag-flyers ako sa inyo? Kasi ma'am, dito po sa Davao, meron po kaming side project na ginagawa nila Ma'am Heart Evangelista. Naghahanap po kami ng pwede maging partner dito sa Davao. So, ngayon po, itong flyers na to, just in case po may interest kayo, pwede niyo po ako kontakin. Nandiyan po yung Facebook ko, and nandiyan yung contact number ko. Anyway, ma'am, would it be okay? Add kita sa Facebook. Ano pong Facebook niyo? Nilalabas ko agad yung cellphone ko. So, ngayon, sasabihin niya, ito yung Facebook ko. Friend na kami. So, ang target ko, maging friend kami sa Facebook kahit hindi ko siya kilala. Pag naging friend po kami sa Facebook, guys, pag naging friend kami sa Facebook, yari na. Yari na sa atin yan, no? Magla-like na ako sa mga post niya, mag-heart na ako, mag engage na ako. And then, pag nakakuha ako ng timing na para i-message siya, para ma-invite sa mga sinabi kong strategy kanina, pa-support, direct approach, or third-party strategy, pag na-atake ko na siya at may interest siya, kikitain ko siya sa office sa Claveria. Ganun po yung nangyari, napapayin ko siya. Copper po siya. Oh. Copper po. At least importante, kahit copper, at least meron. At huwag niyo po babastayin ang copper. Marami po tayong mga mentor na copper nagsimula pero ngayon diamond na. Mentor Ray Montano, di ba? Copper po pero ngayon diamond na. So, minsan kasi hindi mo alam yung ibibigay sa iyo ni Lord eh. Marami nga pong jade pero hindi naman nag-active eh. Di ba po? So, sa atin, wag natin titingnan yung package na kinuha. Tingnan mo yung potential ng tao. Kasi pag yan willing matuto, ay tutukan mo. Kasi po, pag yan natuto, leverage ka talaga. Ako po, nagsimula ako, to be honest po, nagsimula po ako silver package. Kasi wala, hindi naman po kami anak yaman eh. Sinanla ko nga po yung ATM ko para makapag-start sa I Am Worldwide eh. Pero ngayon po, Sapphire na tayo. Si Lord po ang may gawa noon, hindi po tayo. Okay? Hindi po tayo yung magaling. Si Lord lang po talaga. So, yun po, hanggang sa nagpa-prayers ako araw-araw, kumakausap ako ng taong hindi kilala, basta kahit anong tanong po, kung gusto niyo pong maaral yon, medyo mahabang topic po kasi yun eh. Pwede po by next time po, no, i-topic natin yon, yung kumausap ng taong hindi kilala. So, ang baka po kasi masyado na ma-bombard, no? So, at least nagkaroon kayo ng 3 tips. Pero kung paano naman ako nakapagpa-JD, yun na lang po siguro yung last na ikukwento ko bago ako magtapos. Okay. That time po nun, mentor, nung nakapagpa-JD ako sa Davao, ito po yung time na 3 araw na ako walang kain. Ito po yung time na 3 araw yung budget ko as in zero. Pamasahe na lang po balikan mula, natira po kasi ako sa Ubalde. Ubalde hanggang Claveria. Yun lang po ang meron ako. Tapos flyers pa rin kasi nasa isip ko, gutom lang to, lilipas din to. Tubig lang, basta may baon lang po akong tubig. Tapos, ang binadget ko po noon, 3 max. Alam niyo po yung max na candy, yung kulay yellow. Isang araw, isang max. Tapos tubig lang ako ng tubig. Wala po akong kain umaga hanggang gabi. 3 araw po nangyari sa akin yan sa Davao. Kasi, that time po noon, ano eh, gusto kong lumabas yung potential ko talaga. Sabi ko, bahala na. Mamatay kung mamamatay. Sabi ko na sa sarili ko. Pinili ko mag-IM eh, bahala na. Yung alam mo yun, parang alam ko may ibibigay si Lord kahit alam ko kahit wala pa akong nakikita. Basta approach lang ako. Flyers ako, nagbigay ako ng calling card, etc. Tapos, one day, nasa jeep po ako, mentor, ang init po nun sa Davao. Ang init, tas umulan, tas mainit. Nilalagnat po ako nun. Pero kahit mainit, ang mindset ko po, positive. Di ba po, mainit that time, nasa jeep ako. Ang nasa isip ko, thank you Lord, meron akong libreng sauna. Yun po, nasa mindset ko nun. Oo, umulan, lumamig. Thank you Lord, libreng aircon. Oh, totoo, mentor. Ganun yung mindset ko noon. Ine-enjoy ko lang. Hindi, kasi isipin ko, gutom ako. Hindi.
Gutom ako, nakikinig ako ng training. Totoo. Kasi mentor, importante busog to. Okay? Importante busog to. Kasi pag ito busog, yung katawan mo susunod na lang. Pag inisip mong busog ka talaga. Isipin niyo po. Di ba? Example, yung iba, nag-workout, nagpo-push up. Di ba pag sinabi ng mind mo na kaya ko 10 push up, nakakaya mo. Kaya ko dagdagan ng isa, nakakaya mo. Kasi kung ano yung naiisip mo, yun yung na-achieve yun yung nagiging ano ng katawan, yung reaction ng katawan mo eh. Di ba? Nasa isip mo ngayon, gigising ako ng 6 a.m. Pag na talagang sumagi sa isip mo na kaya mong gumising ng 6 a.m., gigising ka talaga. Kasi nako-command eh. Nako-command siya. So ako nasa isip ko noon, wala, busog ako. Tubig ako. Bumibigay pa ako. Sabi ko, thank you Lord. Ang sarap. Ganun, 3 araw yun, mentor. Tapos that day, yung pangatlong araw, medyo iniisip ko na rin po yung bayarin ko. Kasi nangungupahan po ako dun eh. 3,500 yung upa ko. Tapos kuryente ko noon, 500. Tapos yung tubig ko, 500 din. So sabi ko, kailangan ko ng 4,500. Tapos kailangan ko ng 2,000 o 2,500 para pang-budget naman sa pagkain ko. Yun yung nasa isip ko noon. Sabi ko, saan ako kukuha nun? Eh, ang pera ko na lang nun, mentor, 12 pesos. 12 pesos po ang pera ko nun. Pamasahe pa uwing Ubalde. Alam niyo po, nasa jeep ako, may tumawag sa akin. May tumawag po sa akin. Hello? Sabi ko, yes po. This is a JM Delara. Sabi ko, yes. Sino po sila? Si ganito to. Ayan, yung napajade ko nga po, no? Si Shara to, sabi niya ganun. Nakita ko yung calling card mo, ganyan, ganyan. Member ka na nga yan, kasi magpapa-member sana ako. Alam nyo, yung sama ng pakiramdam ko noon, kasi pangatlong araw na, yun nga, init lamig, nilagnat po ako noon. Nawala yung lagnat ko nung sabi ko may inag-inquire, sabi ko, chance. Hindi ngayon, paano pa member? Sabi niya ganun. Sabi ko, ma'am, okay lang po, kunin ko yung Facebook nyo, and then send ko sa messenger nyo. Alam niyo po, sabi niya, pasensya ka na, private yung, confidential yung Facebook ko eh. Sa message na lang. Nawalan ako ng gana, parang, baka hindi naman siya ma-interest. Ang message po na nakakapagpadala na rin ng link. Sinend ko lang po yung link ng YouTube ko. Meron po akong YouTube, John Mart Delara. Kasi po yung JM Delara, short name ko po yon. So, John Mart Delara po yung full name ko. So, yung YouTube ko na John Mart Delara, makikita nyo po doon gaano ako kapayat, mentor, sa Davao. Ang payat ko po noon nung nagre-record ako ng IBP. Sa IBP ko na po na yon, 36 minutes. Ang IBP ko po doon, ang presentation ko, copper, silver, gold. Yun lang po ang presentation ko doon. Pag napanood niyo po yun, copper, silver, gold. Pwede niyo po yung tingnan sa YouTube ko, John Mart Delara, yung 36 minutes. Copper, silver, gold. Alam niyo po, sinend ko lang sa kanya, 36 minutes yon. After 42 minutes, tumawag siya. It means pinanood niya talaga. Ngayon, nung pinanood niya, sabi niya sa akin, JM, punta ako ng office niyo. Magjo-join ako ng gold. Mento, talagang nawala yung lagnat ko. Na-excite ako. Alam niyo po kung bakit? Kailangan ko talaga 6,500 eh. 6,500. Sabi ko, platinum na ako. 3,500 yung direct referral. 3,000 yung sales match. Sakto, 6,500. Pero hindi ko pa inisip na may tax yun before. Basta sabi ko, sakto. Hindi ngayon, nung mag-gold na siya, nakita kami sa office. Ito na po, to cut the long story, nung nagkita kami sa office, magbayad na siya ng gold 44,800 binigay niya sa akin. Ngayon sabi ko, kasi ang presentation ko nga doon sa YouTube, copper, silver, gold lang. Sabi ko, Ma'am Shara, okay na po itong gold, tanggapin ko na po. I-gold package natin. Pero ma'am, gusto ko lang i-share sa inyo yung bestseller namin package. Kasi po baka mamaya, malaman nyo sa iba, magtampo kayo sa akin na hindi ko shinare sa inyo. Sabi niya, sige, shinare ko yung Jade. Mentor on the spot, nagbayad po sa akin 198,800. Grabe si Lord noon that time. Ay, kinikilabutan ako. Grabe po si Lord noon. Alam niyo po kung bakit? Gutom na ako noon, mentor. Nilalagnat pa ako. Nung nagbayad siya, syempre, hindi ko naman agad makukuha yung commission ko. Kasi platinum ako noon, sabi ko, 15,000 direct referral. Sales match ko, 8,000, 23,000, plus less tax na 2,300. Sabihin natin 2,400, di ba? So may 20,000 ako malinis, may git. Sabi ko, thank you Lord. Alam niyo po, mentor, ang ginawa ko, kasi nga po, wala na akong pera noon eh, pamasahin na lang pa uwi. Gutom na ako noon. Yung cashier po natin sa Davao, o yung staff po doon, si Sir Dave, asawa po ni Mentor Jacqueline, nangutang po ako sa kanya ng 1,000. Sabi ko, gutom na ako, kakain lang po ako. Babayaran ko po
ka-encash ko next week para pagkuha sa Friday. Mentor, hindi sa pagmamayabang po. Nung nakuha ko yung 1,000, alam niyo po sa may Bolton, sa Davao, di ba may Jollibee doon? Umorder po ako, two-piece chicken, tsaka extra rice. Nagkakamay po ako sa loob ng Jollibee, sobrang gutom ko. Totoo po, mentor. Sobrang gutom ko, nagkakamay ako sa loob ng Jollibee. Tapos kumakain ako, naiiyak ako sa saya. Sabi ko, ang sarap talaga. Oo, mentor, maniwala po kayo. Yung po talaga, ang grabe si Lord nun. Parang, kasi sa buhay, parang ganito. Pag malapit ka na bumigay, doon na niya ibibigay. Nung araw na yun, ano ko, mentor, pabigay na ako. Sabi ko, Lord, hindi ko na alam. Ano pa pamasahe ko kinabukasan? Pero nasa isip ko, maglakad na lang talaga, pumuntang office. Sabi ko, alam mo yung talagang pahina na yung katawan ko. Tsaka ako binigyan ni Lord. Pag uwi ko po sa tinitiran ko, yung unan, ginanong ko sa mukha ko kasi nakakaya sumigaw dun eh. Ginanong ko po yung unan sa mukha ko, tapos sumigaw ako ng malakas. Thank you, Lord! So, ganun talaga yung sinigaw ko, tapos umiiyak ako sa saya nun. Sabi ko, grabe, first time to. Sino po ako Ito po, mentor Sino po ako para magtiwala sa akin yung taong yun ng 198,800? Hindi ko po siya kilala personal. On the spot po nag-Jade. Kaya mentor, kung ano po yung estado nyo ngayon sa IAM Worldwide, it's normal. Kung masaya ka ngayon, mas masaya talaga. I-take advantage mo yan na lagi kang happy, pero yung iba dumadaan sa struggle. Mentor, normal po yan. Yung faith na meron kayo kay Lord, wag na wag mababago. Kasi po kapag yan, kasi mentor, alam ni Lord yung nasa heart natin eh. Pag yan hindi nagbago, yung faith na meron ka, ibibigay niya talaga. Kaya sa buhay, mga ano, 'di ba? Lagi naman sinasabi nila, laban lang ng laban sa buhay, laban lang ng laban sa buhay. Oo, mentor, laban lang tayo ng laban sa buhay. At hindi tayo ilalagay ni Lord sa isang laban na hindi kanya ipapanalo. Amen. Panalo ka kay Lord, maniwala ka. Kaya kailangan mo lang, gawin mo lang yung part mo, gawin mo yung tama, huwag kang mang-apak ng tao, 'di ba? Yung mga tinuturo po ng mga may-ari, gawin po natin. So, sobrang ako po masaya ako na makapag-share sa mga taong hindi ko po kilala na again mentor, wag niyo po akong titingnan na magaling. Hindi po talaga ako magaling, lalo po sa academic, no? Hindi pa po uso K-12, K-12 na ako. 6 years po ako sa high school. 3 beses po ako nag-third year. Hindi po ako magaling. Si Lord lang po talaga. So, once na ina-acknowledge mo na si Lord lahat ang nagbibigay ng meron sa'yo, wala naman po akong religion na pinopromote ha, para klaro lang. At hindi ko po sinasabing maniwala po kayo sa paniwala ko. Pero wala ganun talaga eh. Kahit anong sipag mo, basta hindi para sa'yo, hindi yung plano ni Lord sa'yo, wala. Pero magugulat ka, yung plano ni Lord sa'yo, sobrang ganda pala. Kaya ituloy nyo lang po talaga dahil po ibibigay ni Lord yung success na gusto natin. Ang kailangan mo lang po, bago niya ibigay kasi yan, ang kailangan mo lang po mag-ready, maghanda. Kasi maybe, pwede niyang ibigay 100 million na gusto mo, pwede niyang ibigay bahay at lupa na gusto mo, mansion na gusto mo, pwede niyang ibigay. Ang tanong, ready ka na ba? Gusto mo maraming downline? Ang tanong, ready ka na ba? Baka hindi ka pa marunong mag-training, baka hindi ka pa marunong mag-IBP, hindi ka pa marunong mag-set ng schedule. Masasayang po yung downline na ibibigay sa ni Lord. Kaya ngayon, yung part mo ngayon, paghahanda po yan. At lagi sinasabi ng mga top mentor natin, kung ano yung present nila, okay? Kung ano yung present natin ngayon, mentor, yan po kung ano tayo ngayon, ito po yung past nila. Pero yung present nila ngayon, mentor, yun po yung future natin. Magkukwit ka pa ba? Di ba? Ito mentor hindi ko po sinasabing madali. Hindi po sinasabi agad-agad makukuha nyo. Pero 3 to 5 years, mentor. 3 to 5 years na hatawan, bombahan po tayo. 3 to 5 years, magkikita-kita po tayo. Baka mauwi po ulit ako ng Davao. Pare-paresa po tayo mga top earner ng IM Worldwide. 3 to 5 years from now, matagal na nga po yun eh. Baka 1 to 2 to 3 years lang po. Iba na talaga yung grupo nyo po. So, sobrang kinikilabutan ako ngayon. Yung puso ko tuwan-tuwa dahil po nakakapag-share na tayo ng ganito. Dahil kay Lord po talaga, no? Kaya lahat po ng meron tayo, guys. Naku po, ibibigay ni Lord yan sa time na makita niyang ready ka na.
Okay. Kaya sa lahat po ng nandito, tuloy-tuloy lang po tayo kasi lahat po tayo, etong 13 tayo ngayon. Next time po, hindi na po tayo magkakasya sa Zoom. Sobrang iba po yung mangyayari sa atin dito. Kaya ako po na, sabi ko nga, di ba, sino ba naman ako, dating dancer, tambay before, manginginom before, may nagtiwala sa atin na nag-Jade, di ba? May, alam mo yun, may nagtiwala sa atin na nagpa-handle sa grupo, nagtiwala sa atin si Mentor Zekar. Kasi po si Mentor Zekar, hindi ko po siya kilala, nagkabatian lang po kami sa office. Tapos that time po noon, meron pong nag-inquire sa office dahil tambay na nga po ako ng office noon, no? May nag-inquire po sa office. Hindi, ito po magandang culture natin, walang sulutan. May nag-inquire po doon, tinanong ko kung sino yung nag-inquire sa kanya, si Mentor Zekar. Inassist po natin, tinapay-in po natin, binigay po natin yung code kay Mentor Zekar. Alam niyo po, ang bilis bumalik ng good karma. Pag uwi ko, umuwi ako Manila, may nag-inquire sa office, si Mentor Zekar yung nakapag-assist, downlink ko po. Opo, Mentor, kaya yung itatanim natin ngayon, Mentor, ito po yung itatanim natin ngayon, yung puro mabubuti at magaganda. Bakit? Para yung aanihin mo 1 to 2 to 3 years from now, puro magaganda. Kasi pag nagtanim ka ng masama, aani tayo ng masama. Kaya puro itanim mo lahat, kabutihan, pagmamahal. Yan ang mga itanim natin. 'Di ba? Kabutihan, pagmamahal, pagtulong sa kapwa, pag-intindi sa kapwa. Huwag po tayong judgmental ha. Kasi minsan mga tao judgmental hindi po. Kapag nakita mo, may nakita kang video or parang kung ano man na sablay, huwag po kayo mag-judge kasi hindi niyo po alam yung tunay na kwento. Gayo eh. Pray niyo po lahat. O baya, baon ka, banya, sumanang kung Si sugot. Lord na po ang bahala. Ayan, pamute lang po si Mentor Lubin. Ayan. So, ayun, medyo napahaba na ako, Mentor. Pasensya na po kayo. Sobrang na-excite lang po ako. Pero, Mentor Zekar, I hope po may natulong tayo sa team. At see you po. Babalik po ako ng Davao. May tinatapos na po dito sa Manila. So, kita-kita po tayo dyan. And again, thank you po sa time nyo, Mentor Michelle, Mentor Dean Fools, ayan, Mentor Maricon, Mentor May, Salvacion, Evangeline. Ayan, batiin ko na po kayo lahat. Mentor Arlene, Rene, Lucy, and Adelpha. Thank you so much po sa inyong time. So, next time po, sana po magkaroon po tayo ng time. Pasensya na po, medyo busy lang po talaga. Actually, may gagawin pa po ako after this meeting. Kaya,